Magandang araw sa iyo, Kuya John. Ako nga pala si Mark, 27 years old. Nakatira sa isang subdivision sa bayan ng Kalawan, Laguna. Matagal na akong nanonood ng channel ninyo at ngayon gusto ko ibahagi ang isa sa nakakatakot na karanasang nangyari sa amin noong 2023. Ang ikukwento ko ay tungkol sa kapitbahay naming halos 2 taon naming kasama nang hindi namin alam na may tinatago pala siyang isang nakakatakot na lihim. Noong una, wala naman talagang kakaiba. Tahimik ang lugar namin. Typical na subdivision lang. May mga batang naglalaro sa hapon. May mga naglalakad tuwing umaga. At halos magkakilala ang mga residente. Nang lumapit ang bagong pamilya sa bahay na katabi namin, natuwa pa nga ang nanay ko dahil dati nang bakante ang bahay na iyon. 3 sila, Kuya John. Isang babaeng nasa mga 40 taong gulang. At isang lalaking bihira naming makikita. At isang dalagitang siguro ay nasa senior high. Si Aling Lina ang madalas naming makikita. Tahimik siya pero magalang. Tuwing umaga, Kuya John, nagwawali siya sa harap ng bahay nila. At tuwing hapon, nakaupo lang siya sa biranda habang nakitingin sa kalsada. Ang unang napansin ko ay bihira siyang lumabas kapag tirik ang araw. Noong una, hindi ko pinansin. Maraming tao namang ganon. Pero kalaunan, may mga bagay na nagsimulang magmukhang kakaiba. May mga aso kasi sa subdivision namin. Halos bawat ng bahay ay may mga alaga. Napansin ko na pag dumadaan si Aling Lina sa kalye, nagsimulang umungol ang mga aso. Hindi sila tumatakol ng normal. Parang takot yung mga aso kay Aling Lina. Parang may nakikita silang hindi naman namin nakikita. Minsan, habang nagdidilig ako sa harap ng bahay namin, dumadaan si Aling Lina. Biglang umatras ang aso naming si Bruno. Nakababa ang buntot nito. Tapos, nagtatago siya sa ilalim ng sasakyan. Anong nangyari rito? Tanong ko. Hindi ko naman nakitang sinigawan o tinakot siya ni Aling Lina. Ngumiti lang si Aling Lina sa akin. Takot yata sa tao. Pero habang papalayo siya, napansin kong nakatingin pa rin sa kanya si Bruno. Hindi kumukurap, parang nagbabantay. Lumipas ang ilang buwan, Kuya John. Naging normal na bahagi na siya ng lugar. Pero, nagsimula ring magkaroon ng mga kakaibang balita. May nawawalang mga pusa o mga aso. Hindi isa o dalawa, kundi marami, Kuya John. Una, pusa ng kapitbahay namin. Pagkatapos, pusa ng tindera sa kanto. Hanggang sa pati mga gala sa paligid unting nawawala. Akala ng lahat ay may nanghuhuli lang. Hanggang isang umaga, Kuya John, may nakita kaming patay na aso sa bakanting lote malapit sa amin. Wala itong sugat na malaki, pero sobrang payat nito. Parang piniga ang buhay nito, Kuya John. Nagsimula nang mag-usap-usap ang mga tao. May mga nagsasabing may sakit lang daw ang aso. May nagsasabi ring nalason. Pero wala namang malinaw na sagot doon. Makalipas ang ilang linggo, Kuya John, napansin kong madalas gising si Aling Lina sa 10 oras ng gabi. Alam ko iyon dahil madalas akong naglalaro ng online games hanggang madaling araw. Mula sa bintana ng kwarto ko, kita ko ang gilid ng bahay nila. Bandang alas 2 o alas 3 ng umaga, may ilaw minsan sa kusina nila. At may mga anino na paulit-ulit na dumadaan. Hindi naman iyon agad nakakatakot. Hanggang isang gabi, Kuya John, bandang alas 3 ng madaling araw, napatayo ako para kumuha ng tubig. Pagtingin ko sa bintana, nakita kong bukas ang gate nila. May isang babae na palabas. Akala ko si Aling Lina, pero may kakaiba. Nakayuko siya habang naglalakad. At parang masyadong mahaba ang mga braso niya. Sa dilim, hindi ko masyadong makita. Pero habang papalayo siya sa ilaw ng poste, parang gumagapang ang kilos niya. Hindi normal na lakad ng tao. Kinabukasan, sinabi ko yun sa tatay ko. Tumawa lang ang tatay ko, Kuya John. Sabi pa nga niya, nasa moderno na tayo ng panahon. Naniwala ka pa sa mga ganyan. Kaya binaliwala ko rin.
Pero hindi natigil ang mga kakaibang pangyayari. Minsan, habang bumibili ako sa tindahan, narinig kong nag-uusap ang dalawang matatanda. Tumigil na naman ba ang manok mo sa pangingitlog? Oo, simula nung dumating yung bagong kapitbahay. Napatawa pa sila pagkatapos, parang biro lang. Pero hindi ko makalimutan. Dahil sa totoo lang, pati mga manok ng lolo ko sa likod ng bahay namin ay naging kakaiba. Madaling mamatay, madalas balisa, parang laging may kinatakutan. Pagdating ng tag-ulan, mas naging mabigat ang pakiramdam sa paligid. Madalas burn out, madalas madilim. At dito nagsimulang lumala ang lahat. Isang gabi kasi noon, Kuya John, umuwi akong galing sa trabaho, bandang alas 10 ng gabi. Mahina noon ang ulan. Pagpasok ko sa gate, napansin kong bukas ng kunti ang bintana ng bahay nila. May ilaw sa loob at may amoy. Hindi ko maipaliwanag ang amoy na yun, Kuya John. Parang pinaghalong bulok na karne at basang lupa, na para bang sobrang napakabaho. Napatingin ako sa bintana at doon ko nakita may tao sa loob, o akala ko tao. Nakatayo siya sa gitna ng kusina, payat na payat, mahaba ang liig at tila nakaharap sa akin. Hindi ko makita ng maayos ang mukha dahil sa madilim, pero alam kong nakatingin siya. Pagkurap ko, Kuya John, biglang may dumaan sa harap ng bintana at nang tumingin ako ulit, nawala na. Mabilis akong pumasok sa bahay. Hindi ko iyon kinukwento kahit kanino. Nahihiya akong baka sabihin nilang nag-imagine lang ako. Pagkatapos noon, nagsimula akong makarinig ng mga tunog tuwing madaling araw. Parang may naglalakad sa bubong. Mabagal, ikot-ikot, hindi malakas, pero sapat para magising ka. Isang gabi, nagising ang nanay ko. Narinig ko siyang sumisigaw. "Mark! Mark!" Tumakbo ako palabas. Namamutla siya. "Ano po?" "May babae sa likod." Paglabas namin sa kusina, wala kaming nakita, pero may bakas ng putik sa simentado naming likuran. At ang mas nakakatakot, nakatapat ang mga yapak papunta sa bintana ng kwarto ng kababata kong kapatid. Doon na nagsimulang kabahan ang buong pamilya namin. Nagpakabit ng karagdagang ilaw si tatay. Naglagay siya ng CCTV. At doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin malilimutan. Makalipas ang 4 na gabi, may na-record ang kamera. Bandang alas 2:47 ng madaling araw. May figurang pumasok sa gilid ng bahay namin. Naka-white na damit, payat, mahaba ang buhok. Pero ang pinaka nakikilabot, hindi siya naglalakad. Parang nakabaluktot lang ang katawan niya. Parang 4 ang paayang ginagamit. At bago nawala sa frame, tumigil siya. Unti-unting lumingon sa kamera. Napansin ni tatay na hindi normal ang ulo niya. Parang nakatagilid ng sobra. Parang bali, Kuya John. Hindi na namin pinakita sa kapatid kong bunso ang video. Kinabukasan, nagpunta si tatay sa barangay. Pero wala silang nagawa. Malabo raw ang footage. Walang malinaw na pagkakilanlan. Lumipas ang ilang araw, Kuya John, hanggang sa isang gabi, may nangyari na nagdugtong sa lahat. Bandang alas 12 ng madaling araw, nagising ako sa tahol ni Bruno. Hindi normal, galit na galit siya. Pagtingin ko sa bintana, nakita kong nakaharap siya sa bahay ng kapitbahay namin. At doon ko napansin, bukas ang bintana sa ikalawang palapag nila. May nakadungaw doon. Akala ko noong una, si Aling Lena. Pero habang tumatagal, napansin kong mali. Sobrang haba ng liig at hindi gumagalaw ang katawan. Yung ulo lang. Nakatingin ito direkta sa bahay namin. Nang sindihan ko ang ilaw ng kwarto, mabilis itong umatras. Kinabukasan, hindi ko na mapigilan. Nagtanong ako sa pinakamatatandang residente. Tahimik lang siya habang nakikinig. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Doon niya ikinukwento na bago pa raw lumipat ang pamilya ni Aling Lena, may kaparehong insidente sa dati nilang lugar. Mga nawawalang alagang hayop, mga batang laging nilalagnat, mga kakaibang anino sa gabi, at isang matandang lalaki raw ang nagsasabing may nakita siyang babae na gumagapang sa bubong. Hindi ko alam kung maniniwala ako, pero noong gabing iyon, nakumpirma namin. Bandang alas 2, nawalan ng kuryente.
madilim ang buong subdivision, mainit at tahimik. Bigla naming narinig ang kaluskos sa bubong, mas mabigat kaysa dati, parang may taong gumagapang ng dahan-dahan. Pagkatapos ay tumigil. Insakto sa ibabaw ng kwarto ng kapatid ko. Narinig namin ang mahinang pagkamot. Hindi gumalaw si tatay, nakikinig lang. Pagkatapos ay may narinig kaming boses, mahina parang bulong. Tinatawag ang pangalan ng kapatid ko. Insaktong boses ng nanay namin, pero katabi namin si nanay noon. Nanginginig siya. Doon ko naramdaman ang tunay na takot dahil alam naming lahat na hindi tao ang nasa bubong. Biglang tumahol ng malakas si Bruno sa labas. Sinundan iyon ng isang nakakabinging sigaw. Hindi sigaw ng tao, hindi rin hayop, parang pinaghalo. Pagkatapos ay may malakas na lagabog. Tumakbo kami palabas nang bumalik ang kuryente at nakita namin si Bruno, duguan pero buhay pa. Nakaharap siya sa bakod na naghihiwalay sa amin at sa kapitbahay naming si Aling Lena at sa kabilang side ng bakod. May bakas ng mahabang kuko sa semento. Kinabukasan, wala na sila. Walang paalam, walang lumipat na truck, walang nakita ang mga kapitbahay. Parang bigla na lang silang naglaho. Nang buksan ng may-ari ang bahay, makalipas ang ilang linggo, may natagpuan sila sa kisame ng lumang storage room. Dusi-dusi ng buto ng hayop, mga balahibo, at ilang lumang litrato ng iba't ibang bahay, kasama ang bahay namin. May isang litrato pa nga ng kapatid kong bunso habang naglalaro sa harap ng gate. Hindi ko alam kung kailan iyon kinunan. Hindi ko rin alam kung bakit nasa kanila iyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang huling nakita ko bago sila tuluyang nawala. Noong gabing iyon, pagkatapos ng sigawan sa bubong, sumilip ako sa bintana at sa loob ng ilang segundo, nakita ko si Aling Lena sa likod ng bakod. Nakatayo siya at ngumiti. Pero sa likod niya, may isa pang figura, kapareho niya ng mukha, kapareho niya ng buhok. Pero nakadapa sa lupa at unti-unting gumagapang papalayo sa dilim. Doon ko naisip ang bagay na hindi ko napansin sa loob ng halos 2 taon. Tuwing nakikita namin si Aling Lena sa araw, hindi namin kailanman nakita ang asawa niya. Hindi rin namin nakitang sabay silang dalawa sa iisang lugar. At mula noon, Kuya John, hindi na ako sigurado kung ilan talaga silang nakatira sa bahay na iyon. Kung tao ba talaga ang kapitbahay naming matagal naming binabati tuwing umaga. At doon nagtatapos ang ating kwento, mga kaibigan. Ang kwento na pinadala ni Mark sa atin. At kung mayroon kayong gustong ibahagi na kwento, mga kaibigan, kung mayroon ring nakakatakot o misteryoso o hindi maipaliwanag na karanasan, ipadala mo ang inyong kwento at baka ito na ang susunod naming maitampok. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong karanasan sa ating email address. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to at i-share din sa iyong mga kaibigan para alam din nila ang tungkol sa mga aswang o mga maligno dito sa mundo.